Nalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy po namin kinikilala ang iyong katapatan, ang iyong patnubay at kalinga sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin kinikilala na ikaw po ang nagdala sa bawat isa sa amin sa lugar na ito. Pangkaw sambahin, kilanlin, at ganun din amin pong maging panahon ng pagkakilala na ang pagsamba na ito ay may kahulugan una sa lahat sa inyo at dapat din maging makahulugan sa bawat isa sa amin. Salamat po at iniling namin ang banal na Espiritu na siyang mabukas ng aming isipan at ng aming mga puso upang kayo po'y at ang iyong salita ay mapasa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. Gandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Opo. Ang ating pagtitipon ay isang gift o regalo sa atin. Eh bakit po? Maraming mga tao ang gustong sumamba. Maraming mga tao ang gustong maging bahagi ng tinatawag natin paglilingkod sa Diyos. Ngunit wala silang kalayaan. Maraming mga tao ang nagnanasa na makasama ang mga kapwa mananampalataya. Ngunit wala silang karapatan sapagkat sinusupil sila ng kanilang pamahalaan at ganoon din sinusupil din sila ng kanilang pamilya. Maraming mga tao na gustong sumamba. Sasabihin ng pamilya, wag, reliyon lang yan. Kaya huwag kayong pumunta doon. Iyan po ay maling-mali. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa Psalm 100, enter or pumasok ka in the gates of God's presence with thanksgiving in our hearts. For the Lord is faithful, and His faithfulness through all generation, and His faithfulness through all that follow Him, and His faithfulness stands on the ground of any problems and obstacles in life. God is faithful. Sabihin niyo po siyang katabi, God is faithful. Sabihin niyo, wag ko kayong mahiya. Wag niyong kainin na yung salta. Wag po. Klaro na sabihin niyo, kapatid, God is faithful. Kasi kung hindi sa faithfulness ng Panginoon, wala tayo rito. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang Diyos na buhay? Kung ganyan lang kahina inyong palakpak ay nakakaya sa Panginoon. Alam nyo, kahit sa palakpak, ay mapasaya natin ang puso ng Diyos. Kasi ang pagpapalakpak, ang kahulugan niyan ay kinikilala natin ang makapangyarihang Diyos. Pinasasalamatan natin sa kanyang mga maraming gawa sa ating buhay. Sino po sa atin ngayong umaga magsasabi, wala pong ginawa ang Diyos sa aking buhay? Pwede ho bang pakitaas niyo ang inyong kanang kamay? Yung nagsasabi na walang ginawa ang Diyos sa aking buhay. Pakitaas lang ang inyong kanang kamay. Pare, walang nagtaas? Wala. Ibig sabihin niyan ay araw-araw may ginagawa ang Diyos na mabuti sa inyong mga buhay. Amen. Ang Pilipinas ay
siyang pinakamahabang nagdaraos ng Kapaskuhan. Pagpasok ng September, Merry Christmas na. Opo, handang-handa ang mga mall na magbigay ng tinatawag na mga palatandaan na Paskong Pasko na. Pero ang ibig lamang nilang sabihin actually ay, yayaman na naman kami. Yayaman na naman kami nito. Kasi tayong mga Pilipino ay hindi natin pinapalagpas ang Pasko. Tayo po ang tinaguriang pinakamasaya. Alam niyo po yan, pinakamasayang nagsiselebrate ng Pasko. Pumunta kayo sa Amerika. Pare at saka si Mari, galing yan sa Amerika. Ako'y napunta doon December. Napakalungkot. Napakalungkot talaga. Napakalungkot. Pumunta ka ng Canada, ang maririnig mo lang na medyo maingay ang mga Pilipino. Ang mga Canadian, tama na sa kanila magbigay ng decoration at magsabi ng hindi nga Merry Christmas eh. Happy Holiday. Bakit? Sino bang holiday? Pero tayo ay sinasabi natin Merry Christmas. Pero meron po akong sasabihin patungkol sa Christmas. Tandaan po natin ito. Ang Pasko ay naganap sa kasaysayan. Subalit, magiging kaganapan din ito sa ating karanasan. Ang kasaysayan ay naganap. Maraming mga tao sa buong mundo kasama ng Pilipinas na hindi nila naranasan kung ano ang kasaysayan. Dapat maranasan ng bawat isa sa atin. Kahit na dito sa ating church, masabi natin tiyak na tiyak ko na may karanasan ako sa dumating na Jesus na ating ipinagdiriwang. Tiyak na tiyak ko. Wala akong pagdududa. Kahit ano ang gagawin ng sanglibutan sa akin, matatag ako sapagkat naranasan ko ang kapangyarihan ng bunga ng kasaysayang ipinanganak si Jesucristo. Ayos ko pong ipaalala sa atin ng sabsaba na yan. Imagine when he was in heaven, worshipped by angels, acknowledged by God, nang dumating siya, tinanggihan, nakita na may-ari ng hotel. Hotel ba yun? Ay, wala akong makita dito eh. Kasi kung alam niyang may kikitain siya, ang kanyang mismong silid, ibigay niya. Pero at least mayroon pa rin siyang puso. Ang sabi niya kasi nakita niya si Maria na nagdadalang tao. Ang sabi niya, mayroong lugar. Isin niyo lang doon sa sabsaban. Ang sabsaban na yan, although hinahamak ng kasaysayan, ang sabsaban na yan ay nagiging ating katatagan. Pag naalala natin ang sabsaban na yan, ay naalala natin ang Diyos na buhay. Pinupad niya ang kanyang pangako. Kahit na sa sabsaban lang, ang kanyang minamahal na anak na ipinanganak ay magiging katatagan ng bawat isang mananampalataya sa anak ng Diyos na naroon sa sabsaban. Of course, wala na sa ngayon doon. Wala na. At ang kasaysayan na yan ay totoong-totoo. Pero para talagang maging totoong-totoo yan, mga kapatid, mga kaibigan, ay dapat yan ay ating maging patotoo. Ang totoo na nang ganap
maging ating patutuo. At hindi pa kayo nakapunta sa Israel. Sino po sa inyong gustong pumunta ng Israel? Yun. Pag nagtaas kayo ng kamay, magaganap yan. Yung mga hindi nagtaas ng ngayon nagtataas na sila parang. Kasi po kami, gustong-gusto ko magpunta sa Israel. It took me 20 years pare. Na makapunta ako sa Israel, lagi kong pinapanalangin, lagi kong dinadapuan ng panalangin ang mapa ng Israel. Punta naman sana ako dito. Para lalo maging patutuo sa aking preaching, sa aking pagtuturo, na ako'y napunta doon where Jesus walked, where Jesus taught, where Jesus had conducted miracles and miracles. Gusto kong pumunta. Ay tumawag, Brother Leo, how would you like to go to Israel? Sabi ko, that is an answered prayer. Glory to God, praise God. Ang sabi niya lang sa akin, you are in. Ang ibang tinawagan, brother, how would you like to go to Israel? Paano? Sino ang magsusupport sa akin? Paano ako pupunta doon? Okay, tawagan ka na lang namin. Ibig sabihin, wala na. Wala nang pagkakataon. Kasi ang tumatawag, gusto niyang marinig ang kalakasan ng pananampalataya, ang kalakasan ng heart's desire na talagang pumasok sa Israel. Kaya pag sinabi mo, praise God, tugon ng panalangin, ang sabi niya, you are in. Pasok ka na. Okay? Hindi naman sa kay Elsie. Narinig ni Elsie ang usapan. Sabi ko, gusto mo pumunta ng Israel? Sabi niya, siyempre, dapat sana kasama rin ako. Pasensya ka na, ako lang ang tinawag. Lungkot na lungkot siya. Wala siyang magawa kasi kung nga naman, I am under the auspices of the sponsor. Alam niyo ba ang sponsor na yan ay may-ari ng isang travel agent. Ang pangalan ng travel agency ay Executive Tours. Para pang mayaman talaga. Executive Tours. Pinapanaginip siya ng Panginoon. Lagi ka na lang ibang tao ang pinapadala mo sa Israel. Gusto ko, magpadala ka ng 12 Christian leaders. Hindi Katolik, hindi ganito ganon. Kuha ka sa Christian. Kaya natawagan tayo. At may tumawag kasunod yan. Isa Pleo, alalahanin mo, may meeting ang board ng PBS sa ganitong. Ay sir, hindi na po ako maka-join sa inyo. Kasi po pupunta ako ng Israel. Sabi niya, wow, that is, sino ang may nag-sponsor po? NCLC, pupunta rin ba sa Israel? Opo, sa susunod na pagkakataon. Sabi ko, hindi po kasama. O sabi mo kay LC, sumama siya. Ako ang bahala sa kanya. Sponsoran ko siya mula sa bahay hanggang sa airport, hanggang sa pagdating sa airport ng Jerusalem. May pocket money pa siya. Sabi ko, sir, ako in-sponsoran lang, pamasahe lang. Wala akong pocket money. Hindi na, si LC lang. Okay? Tutulog na kami, tinatawag ko siya. Gusto mo bang pumunta na Israel? Aba, umiyak. Gusto ko talaga pumunta na Israel, matagal na. Pati sumama ka. Paano ako sasama? Ikaw lang naman. May nag-sponsor na rin sa iyo. Huwag mo kong lukuhin. Sabi ko, hindi, may nag-sponsor na rin sa iyo. Totoo? Jadi kung ayaw mo, di wag. Ang malaman niya, umiyak uli siya. Iyak na ng tuwa. Kasi makapunta na si Israel. Sinasabi ko lang ito, talakasin natin ang ating pananampalataya. Sa anumang bagay na mahirap, alam niyo mahirap, lalo na ngayon, mahirap pumunta sa Israel. Ipinagbabawal ngayon ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay pumunta sa Israel dahil sa
digmaan. Mga kapatid, ang digmaan na yan, napanalangin ni Pastor Third, ang digmaan na yan ay buhay na palatandaan ng muling pagpabalik ni Jesucristo. Hindi lang kayo nanonood, may gira, kawawa naman. Hindi po. Pag nanonood kayo ng gira, sabihin nyo, Lord, malapit na talaga ang pangako mo na ikaw ay muling babalik. Babalik siya, tiyak na tiyak, babalik. Tiyak yun. Ang binasa po sa atin ng mga teksto po, ayan po ay prophetic pronouncement of the coming of Jesus. Ang Isaiah 7:14, and this shall be a sign unto you, that a son or a child will be conceived, and he shall be the promise of God. Isaiah 9:6-7, for unto us a son is given, unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Yan po, 700 years bago dumating si Jesus. Mga kapatid, bakit po ganyan? Malayo pa ay naisulat ng pagdating ni Jesus. Sapagkat mahalaga po, lalo na sa panahon na yun na hindi pa sa dumating, na mabasa nila ang pangako ng Diyos, ang katiyakan ng Diyos, ang kanyang walang katapusang pag-ibig sa sangkatauhan. Yan po ang dahilan na siya ay darating. In Micah 5:2, ang sabi doon, O Bethlehem of Ephratah, you are the small among the clans of Israel. But don't worry, out of you will come out. What? What will come out of Bethlehem? Will come out the promised Prince of Peace, the promised Son of God that will rule His people. Wow! Hindi nyo ba na-appreciate yung mga prophetic declaration na yan? Pag binasa nyo sa New Testament, magugulat tayo nandun yun. For example, sabi niya, for unto you is born this day in the city of David. Ano po yun? Yan po ang Micah 5:2. Ano rin po yung sinabi? And Isaiah 7:14, and his name shall be called Emmanuel. Oh, mapalad kayo, may Emmanuel kayong physical. Physical na Emmanuel. Anak nila, si Emmanuel. Pastor Emmanuel. Oh. Kanino nagmana sa mukha? Ariyo sila nagtuturo. Akin yun. Emmanuel. Saan masusumpungan yun? Matthew chapter 1. Sabi ni Joseph, ako'y alis. Ako'y iwanan ko si Maria. Hindi yan dapat. Ako'y naloko. Ako'y na-deceive. Kasi sinabi ni Maria, ako'y nagdadalang tao. Hindi mo sinabi. Dumating ang angel, sabi niya, Joseph, huwag mong gawin niya. The one that is on the womb of Mary is born out of the Holy Spirit. And his name shall be called Emmanuel. That means God is with us. Sabihin mo sa iyong katabi, God is with us. God is with us. Ang lahat ng mga talatang ito na may isa pa na in Matthew chapter 2, ang Micah 5:2 din, and in Matthew chapter 2 verse 6, ano pong sabi doon?
Sabi kasi ng tatlong hari, naparito tatlong wise men pala. Nung una, hari, no? Wise men pala. Sabi ng tatlong matatalino, naparito kami para aming sambahin ang bagong ipinanganak na hari. Imagine that, ang tapang-tapang ng tatlong ito. Na hari. Wow. Eh si Herod naman, nagkunwari lang, nung mainit ng dugo niya, high blood, high blood na si Herodes. Sino naman itong tinawag ng kanyang mga tagapagpasa, chronicler nila. Saan pinanganak ka? Hinahanap ng tatlo. Saan pinanganak? Ang sinasabi nilang hari. Sabi ng mga chronicler, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Matthew 2, chapter 6. Saan pinanganak? Sabi niya, in Bethlehem, in the city of David, sapagkat sinabi na siya ay ipapanganak doon. Imagine that. Ngayon, ano po ang kahulugan ng mga prophetic announcement? Ano po ang kahulugan niyan sa iyo at sa akin? Ang title natin ay Understanding the Messianic Prophecy of Jesus Christ. Sabi ko kay Homer, Brother Elder Homer, palitan natin, simplihin na lang natin. Kasi po kung pag-aralan mo itong tatlo nito, ano po ang sinasabi ng tatlong ito? Si Jesus ay darating. Si Jesus ay darating. Sabihin mo sa iyong katabi, dumating na si Jesus. Nakita mo ba? Yan ang tanong. Kung nakita nyo, lagi na lang natin sinisigaw si Jesus ay dumating. Nakita mo ba? Opo. Nakita natin sa salita ng Diyos. Nakikita natin sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nakikita natin anuman ang ating gawin. Si Jesus ay nangako. Anong sabi niya? I will be with you always, even unto the end of the age. Wow. Wow. Wow, yan dapat palakpakan nyo. Babasa po ako ng mga talata at talagang theologically correct tayo pare. Kasi ang saban talaga, wala nang baby doon. Ang cross, wala na rin nakabayubay doon. Ang libingan, wala na rin siya doon. Nasaan po si Jesus? Ang sabi si Jesus ay nakaupo in the right side of God. Pero sa practicality ng ating pagkakristyano, nasaan si Jesus? Tama ka, Sister Salvi. Talagang Sister Salvi ay mabilis, sabi niya. Sa puso niya. How about you? Sa inyo, nasaan si Jesus? Welcome po. Merry Christmas. Marami pa pong dumating, pare. Nasaan na po ako? Ay, sa puso. Nasa puso. Meron akong weakness ngayon, pare. Pag nag-post ako ng sandali lang, nakakalimutan ko agad kung anong ginagawa ko eh. Kung ano ang sinasabi ko eh. Kasi dati, pinapainom ako ni Elsie ng mga enhancer sa mind, sa memory. Ngayon wala na. Bakit wala na? Nakakalimot na rin siya. Kaya hindi niya na ako nabibigyan ng enhancer. Right. Dito po sa ating mga talata na katugunan po, ang unang tanong, bakit nga siya dumating?
The prophetic, combine ko prophetic at prophecy. The prophecy was very clear. Darating siya. Dumating nga si Jesus. Maraming mga tao ang hindi pa nakakaalam ng tunay na dahilan bakit dumating si Jesus. Ang unang-unang hindi nakakaalam ay ang mga Hudyo. Ang pagkakaalam ng mga Hudyo ay darating na si Jesus as a conquering general. Napalayain sila laban sa pagkalipin ng Roman Empire. Darating na si Jesus. Nagulat sila nang dumating si Jesus sa sabsaban na disappointed sila. Di pala totoo. Kaya alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, nag-aantay ang maraming Hudyo sa pagdating ni Jesus. Tuwing may giyera, sinasabi nila, di bali, darating na rin siya. Darating na rin siya. Hindi nila alam dumating. Dito sa Ronald, alam niyo ba ang dumating na si Jesus? Apat lang yung tumango. Uulitin kong tanong dito sa Ronald. Alam niyo ba ang dumating na si Jesus? Hindi, para sigurado. Taas niyo yung kanang kamay. Alam niyo ba ang dumating na si Jesus? Dapat tinukunan ng picture yan kasi balang araw, gagawin natin yung ebidensya. Kung napariwara ang buhay mo, ito, ang patotoo, tinanggap mo si Jesus, yung pala hindi totoo. Ito, dito naman sa aking kanan. Alam niyo ba dumating na si Jesus? Dumating na. Ang tanong, bakit siya dumating? Ano ang dahilan? Bakit siya dumating? Hayaan natin si Jesus ang sumagot. Hayaan natin. Kanina po ay napakaganda ng Sunday School. Kaya dapat kayo ay marito ng maga para sa Sunday School. Matututo kayo. Ang sabi po dito, people ask him, bakit ka dumating? Bakit ka narito? Kasi disappointed nga sila na hindi siya lalaban sa imperyo ng Roma. Sabi nila, anong dahilan bakit ka dumating? Kaya natin si Jesus ang tumugon. Luke 19:10. I have come to seek and to save that which was lost. Yan pong pwede bang display natin yung verse na yan? Yung pong huli, lost. Lost. When we are lost because we have our relationship with God broken. We are lost. Ang ating ugnayan sa Diyos ay naputol. Dati, mukhaan nag-usap si Adan sa Eva at ang Diyos. Pero, anong sinabi? Naputol. Pinalis sila sa paraiso. Dumating si Jesus. Bakit ka dumating? Luke 19:10, to seek. Hanapin tayo. Wow, grabe no? Bakit siya ang naghanap? Ang tao hindi naghanap kay Jesus. Hindi naghanap. Minsan, ang patutunan, nagpapasalamat ako sa Panginoon ay natagpuan ko siya. Tama naman po yun, pero ito ang mas tama. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat hinanap ako ng Panginoon at natagpuan ako ng Panginoon. Yan po yun. He was the one responsible in seeking the lost. Hinanap niya tayo. Kasi gusto niyang paligtas tayo na ibig sabihin ng to save the lost. Pag hindi natin siya magiging Panginoon at tagapagligtas na personal, we are lost. Ano bang lost sa Tagalog?
Ha? Of course, sabihin natin nawawala, pero ang tunay na kahulugan ng lost ay mapapahamak. Mapapahamak tayo. Kung hindi natin natagpuan ang kaligtasan, dala ng Panginoong Diyos, mapapahamak tayo. Pero dumating si Jesus. Dumating si Jesus. Ayon nga sa prophetic declaration na binasa sa atin, Isaiah 7:14, Isaiah 9:6 and 7, and then Micah 5:2. Lahat ng yan ay nung una ay isang propesya lamang. After 700 years na nag-open ang kalangitan, nabuksan ang kalangitan at nanaog ang dakilang anak ng Diyos na ang pangalan ay si Jesus. Naalala ko si brother, yung kumpare natin. Imagine that. Sinabi ko, naalala ko, tapos hindi ko maalala pala ang pangalan. Brother Johnny, ano ang pangalan niya? Yun. Si Brother Robert. Ang paborito niyang awit ay yung Buhat sa Langit. Pag inaawit niya yung buong puso, talagang with all emotion, with all expression talaga. Buhat sa langit. Siya ay nanaog. Kantahin natin. Anong awit niya? Ano ba ang awit yan? Buhat sa langit. Okay. Saan si Sarah? Sarah. Yung ating pianista. Si Martha. Sarah. Alam mo ba ito sa tugtugin lang natin? Martha. Oo. Oo. Awitin natin sapagkat ito'y bahagi ng ating pasimula ng kasaysayan ng Pasko sa ating church. December 17 ay magkakaroon tayo ng party. Kakaroon tayo ng celebration dito. Huwag ko kayong mawala. Huwag kayong malate sa 18, ha? Huwag kayong malate. Oh. Huwag kayong malate. Sapagkat sa 17 tayo. Alright? Meron ba? Alright, awitin natin. Ang katapat nito ay very significant. Hari ng Israel. Tingnan po ninyo. Hari ng Israel, tanging manunubos. Bishop, English po yung available sa congregation. English strength. English ba? Nandito po sa pew. Bakit sa akin ay Tagalog? Special number na lang po. Di bali, kahit English, awitin natin. Kahit Tagalog, English, combine natin. 222. Sa Tagalog, number 41. Sa English po, 222. Gusto ko Tagalog. Special number. Tagalog gusto ko. Tagalog. Pero okay lang. Basta umawit tayo. Kahit English, awitin natin. Okay? Buhat sa langit, dula ng pag-ibig, ang Diyos ay
pangalan kay Jesus. Abang sumilang sa isang sapsaban, lalaking sanay sa pagtitiis. Everybody, siya'y mahal ko, pinipinto, buhay at ilaw, niring puso, ang manliling ay nagpakababa, kapusoan, Diyos na. Last stanza, the third. Mahal na ba katawang tao upang ipahayag ang sa Diyos na kalamitan. Si Kristo'y dakila, tunay na Diyos at naging siya'y mahal, pinipinto, buhay at ilaw, niring puso, ang manlilipa, nagpakababa, kapusoan, Diyos na padhang. Pagkaganda ng awiting ito, punong-puno ng kahulugan. Siya ay naparito para hanapin tayo at iligtas. Ang sabi po sa 1 Timothy 1:15, this is a true saying, and that is worth noting, that Jesus Christ came to save us. Wow. Ito ang totoo. Kailangan natin yakapin, kailangan natin tanggapin na si Jesus ay dumating para tayo'y iligtas. Maraming mga tao hanggang ngayon, walang kaligtasan. Bakit po? Tinatanggihan nila si Jesus eh. Okay na kami dito eh. Ito na ang aming reliyon. Dito kami matutulog. Dito kami mamamatay. Ay totoo po yan. Mamamatay talaga kayo pag wala si Jesus sa inyong buhay. Maraming nagsabi na kanya-kanyang pananampalataya yan. Hindi po totoo yan. Iisa lang ang pananampalataya natin ng kaligtasan. Ang walang iba, ang tunay na pagliligtas ng Panginoong Jesucristo na siyang nabuhay, pinanganak, siya ay napako sa krus. Kaya ating inaalaala ang banal na hapunan. At siya ay inilibing. Pagdating ng 3 araw, siya ay nabuhay. Mali po yung sasabihin natin. Lagi natin na siya ay muling nabuhay. Di po, isang beses lang siya nabuhay. At siya ay nabuhay. Isang beses lang. Siya ay nabuhay para sa iyo at sa ang krus ng Kalbaryo ay prelude po ng completion of salvation and prelude po of God's victory as far as salvation is concerned. Pero kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus mula sa mga patay,
Baliwala lahat ng iyon. Kaya siya ay nabuhay. The completion of our salvation. Wow, hallelujah! The salvation na hindi nabibili ng salap, na hindi nakukuha sa relihiyon. Kompletong-kompleto ang salvation ng tao. Pangalawa po, hanggang 3 lang po ako. Pangalawa, ano po ang sabi ng Mark 10:45? I did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for men. Hindi ako dumating para paglingkuran. Ang totoo, ako'y dumating para kayo paglingkuran. Wow! Paglingkuran tayo para tayo maligtas. Wow! Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Ang ibig sabihin lang yan ay the initiation of the restoration of our relationship with God so that we can serve God. Para makapaglingkod tayo sa Diyos. Gusto niyo ba maglingkod sa Diyos? Sino po dito ang gusto maglingkod sa Diyos? Pakitaas ng kamay. Alam niyo, talagang naglilingkod tayo sa Diyos. Dubli pa tayo sa dami natin ngayong umagang ito. Dudublit pa tayo. Hindi ako dumating para ko paglingkuran, para kayo paglingkuran. At pag nalingkod, napaglingkuran tayo ng Panginoon Diyos, panahon na rin, oras na rin na tayo rin ay maglingkod para sa Diyos. Di ba? May 10 pitongin. Pinagaling ni Jesus. Isa lang ang bumalik. Sabi ni Jesus, hindi ba? Hindi ba 10 ang pinagaling? Bakit isa lang? So, rin tanungin niya sa atin dito. Ilan kaya ang naligtas sa atin dito? Nagtaas kayo ng kamay. Ibig sabihin, naligtas kayo. Pero ito po ang tanong, naglilingkod pa kayo sa Diyos? Naglilingkod pa kayo sa Diyos? Sabi sa paano ba kami maglingkod sa Diyos? Lagi kaming busy. Lalo na nga maglingkod kayo sa Diyos, busy pala kayo eh. Bisa, paano kami maglingkod sa Diyos? Hindi namin alam kung anong gagawin natin. Number 1, panalangin natin ang ating Diyos. Number 2, panalangin natin ang agenda ng Diyos sa ating Diyos. Iisa lang ang agenda ng Diyos sa ating Diyos. Ano po yun? Evangelism and mission. Makilahok tayo. Mag-anyaya tayo. Ang sabi ng shepherd, nakakatakot. Bakit dumating ba ang angel? Sa Biblia, pag dumating angel, 2 announcement lang eh. Bad or good. Sabi ng mga shepherd, ano bang nagawa namin? Bakit dumating ang angel? Ano bang nagawa ng aming mga ninuno? Bakit dumating? Do not be afraid. I bring you good tidings. I bring you good news. Huwag kayong matakot, madala ko magandang balita. You know, ang headlines ng kapanganakan ni Jesus, dapat headlines yan kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ano ang headlines? Ipinanganak na si Jesus. Huwag kayong matakot. Bakit po? For unto you this day, verse 11, in the city of David, a Savior was born. He is Christ the Lord. Wow. Yan ang magandang balita. Yan ang magandang balita. Ipinanganak si Jesus. Fulfillment ng propesya. But also fulfillment of each one of us to embrace God's salvation. The Lord, the Savior, was born. Pag nag-alala tayo ng banal na hapunan, yan po ang sinasabi. Sabi ni Jesus, in remembrance of me.
Bakit in remembrance of me? You have to remember who was the reason for this communion. Jesus. In remembrance of me. Sapagkat gusto ni Jesus maalala natin ang kanyang pag-ibig at ang kanyang mga nasa sa ating mga buhay. Maalala natin ang sabi ni Jesus, in remembrance of me. Pag kayo ay naninindigan sa iyong pananampalataya, in remembrance of me. Pag kayo po ay nasa sigalot ng inyong pamilya, in remembrance of me, alalahanin niyo si Jesus. Pag kayo po ay walang-wala, in remembrance of me. Jesus promised, I will give you your provision. Wow! My God shall supply all my needs through Jesus Christ our Lord, in remembrance of me. Pag kayo po ay nalulumbay sa buhay, in remembrance of me. Pag kayo po ay may mga karamdaman, in remembrance of me. Gusto ni Jesus maging sentro siya ang alaala natin sa buhay. In remembrance of me. Kaya pag kayo'y kumain ng tinapay, in remembrance, may ginawa ka, O Diyos, sa aking buhay. I remember you. I remember your pain. I remember your suffering. I remember the wounds that was inflicted upon you. I remember it all. You did it because of me, in remembrance of me. The blood through the cup, in remembrance of the new covenant. Nang ang old covenant ay maraming mga kautusan, maraming mga sakripisyo, maraming mga alay, but there was only one sacrifice. Si Jesus Christ. Kaya pag ininom natin ang dugo, in remembrance of me, there is power in the blood of Jesus. In remembrance of me, there is healing through the blood of Jesus. In remembrance of me, there is reconciliation in the blood of Jesus. There is stability in the blood of Jesus. In remembrance of me, when we are afraid, in remembrance of Jesus, who said, I will never leave you, I will never forsake you, in remembrance of me. Nagpaalala si Jesus, last few hours na lang ni Jesus yun, alam niyo ba yun? Napunta namin ni Elsie ang lugar ng Lord's Supper, the upper room, ika nga. Napuntahan din niyo, di ba? Pare at saka ni Mari. At doon ay nagpunta kami ng communion. In remembrance of Jesus. Pag kayo'y naglilingkod sa church na ito, in remembrance of Jesus. Pag kayo'y nagbibigay ng inyong offering, in remembrance of Jesus. Pag kayo'y nag-encourage sa inyong mga katabi at sa inyong mga kapwa mananamba dito sa Pasig Bible Christian Church, in remembrance of Jesus. Kaya ang sabi niya dito, I did not come to be served but to serve. Last, John 10:10. Bakit si Jesus ay dumating? Ano po ang sabi ng John 10:10? Ang John 10:10 ay nagsasabi po, and He giveth life. The enemy will destroy. The enemy will kill. But Jesus Christ came to give life. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. To give life. Ang ibig sabihin niyan ay kasama sa life na yan ang salvation natin, ang kaligtasan natin. Pero may dinagtong Panginoon sa John 10:10. And that they have made it more abundantly. Tingnan niyo yung katabi. Tingnan niyo. Alright? Nakikita niyo ba ang the abundance of the love of God? Tingnan niyo, huwag niyong alisin inyong paningin. Kasi may tatanong ako. Nakikita niyo ba the abundance of God's love?
Nakikita nyo ba the abundance of God's care? Hindi, walang kahulugan eh. Lahat kayo nakatingin sa akin eh. Tingnan nyo yung katabi. Kasi bawat isa sa atin magbibigay ng mensahe ng encouragement. Tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Na buhay ang Panginoon sa kanyang katauhan. Hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi pagdating nyo dito, medyo masigla kayo. Pag-uwi nyo, lungkot-lungkot ng buhay nyo. Lumbay-lumbay ng buhay nyo. Dapat masigla kayo. Kahit na paglabas nyo, sumigaw kayo. Thank you, Lord! Hallelujah! Maririnig tayo, aba, nabuang na yan ang mga yan. Hindi po, pwede nating sigaw yan. At paglakad natin dyan, tumingin tayo sa ating mga masasulubong sa mga taong nakatambay lang dyan. Walang pag-asa mga yan, maliban na magkaroon sila ng Jesus sa kanilang buhay. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Wow! Jesus came. Jesus ay dumating para gampanan yang mga nabanggit natin na mga talata sa iyong buhay. Ngayon at magpakailanman. Si Jesus ay dumating para ang katiyakan ng ating pananampalataya ay lubos. Hindi tayo matitilang. Hindi tayo matatakot. Sapagkat dumating si Jesus at pinapangunahan niya tayo as a shepherd of our life and our soul. At siya ang nagsabi, relax lang kayo. Ako ang bahala sa inyo. Wow! Jesus has come para ako mahuhulog dito. Atras ako. Jesus, si Jesus ay dumating para maging makahulugan ang inyong buhay. Makita niyo yung purpose. Do you know your purpose? Ano bang purpose? Purpose is purpose. Dumating si Jesus para ma-define natin ang ating purpose. Purpose sa ating buhay. Mga kapatid, dumating si Jesus more than what we have expected. Dumating si Jesus to fulfill all the necessary blessing that is ought to be received by us. Natanggap natin yan. Lahat kaligtasan sa panalangin, ang kahulugan ng ating buhay panampalataya. Natanggap natin yan. Why? Because dumating si Jesus. At nang siya'y dumating, nagbago ang landas ng ating buhay. Nagbago ang kalakasan ng ating pananampalataya at ng katiyakan ng buhay. Si Jesus ay dumating. Hallelujah! God, Jesus Christ has come. God bless you all.